nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleseryang Abot Kamay na Pangarap. Dahil talagang duda itong si Aling Susan na talagang hindi si Moira ang laman ng kabaong, kaya natuloy ang plano nilang paghukay doon sa libingan ni Moira. At syempre, kinontak niya yung kanyang kaibigan at may mga kasama itong mga katrupa kung kaya tinulungan nila itong si Aling Susan. Pero bago yun, nadatnan sila ng isang lalaki na caretaker ng cemetery kung kaya sinita sila at patakbo ito na magsusumbong daw ito sa mga pulis kung kaya pinahabol ni Aling Susan kay Diyosa ang lalaki. At ayun na nga, tumawag ang lalaki kay Madam Chantal at nireport nito na tungkol daw sa libing ni Moira, pero naputol ang pag-uusap nila nang biglang nadatnan ni Diyosa ang lalaki. At ayun na nga, tinabig nito ang cellphone at sabay dampot ng matigas na bagay at pinukpok ang lalaki sa ulo kung kaya't nahimatay ito. At dali-daling bumalik itong si Diyosa doon sa lugar kung saan doon sila Aling Susan at patuloy ang paghukay ng mga lalaki kasama din yung kaibigan ni Aling Susan. At ayun na nga, nabuksan na nila na-open na nila yung libing, pero nagulat silang lahat na nakapadlak yung kabaong ni Moira. At doon nagduda si Aling Susan na parang may tinatago talaga sila kung kaya't itong mga lalaking tumulong sa paghukay natakot na din at iniwan sila Aling Susan dahil baka madami pa daw sila. At ito namang si Lynette at Annalyn, alam nila kung saang lugar pumunta itong sila Aling Susan dahil may dala itong pala kung kaya't dumiretso sila doon sa sementeryo. At si Regan gumawa ng paraan, si Harry gumawa ng paraan para malinlang yung gwardiya at kunwari sira daw yung kanyang kotse at gustong magpatulong ito para lang makapuslit sila Lynette at Annalyn. Puntahan nila si Aling Susan para awatin sa ginagawa dahil talagang bawal ngayon. At ayun na nga, nung nandun na sila, ayaw pa awat ito sa Aling Susan. At ito namang Chantal at Moira nagdududa na baka may nangyari daw sa kanyang puntod kung kaya inutusan itong si Gilbert na puntahan daw yung puntod ni Moira at bisitahin. At nang plano na nila Aling Susan na buksan dahil kahit tutuloy ito sila Lynette, gusto pa rin ni Aling Susan malaman ang katotohanan kung hindi si Moira ang laman ng kabaong. Ibig sabihin siya yung Moira o buhay na nagpapakilalang kapatid ni Moira. Kung kaya bumaba itong si Regan at ready na sana nitong bungkalin at sirain ang kabaong para malaman ang totoo. Pero nagising pala itong lalaking pinukpok ni Diyosa kung kaya't nag-report ito sa pulis at dinala yung pulis doon. Kung kaya't gulat sila Lynette, maya dumating yung mga pulis at hinuli silang lahat dahil illegal daw yung ginagawa nila. Kung kaya pati itong si Harry nagulat dahil nahuli silang lahat. At itong si Harry lang ang naiwan na nandun sumisilip sa natatanaw na bahaging lugar kung saan di siya makikita ng mga pulis. At ayun na nga, ito namang si Gilbert, sinabon nitong caretaker dahil hindi daw binantay na maigi at sa sunod daw wag na daw mapakita sa kanya pag may mangyari pa daw na kagaya ng nangyari. At ayun na nga, pinlano nila Chantal at Moira na ilipat ang kanyang libing dahil tumawag itong si Gilbert na nireport na ganun nga ang nangyari. Kung kaya't ayun, para hindi daw malaman kung saan na ilibing, lilipat daw nila itong libing ni Moira sa ibang cemetery. Abangan ang susunod na kabanata, guys. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much, guys, and bye!